Hello, so sa video naman na to, pag-aaralan natin kung paano mag-prepare ng trial balance after natin gawin yung posting using the three-column journal. Okay, yun yung ginawa natin sa nakaraang video. So dito, i-ready lang natin yung ating ledger, syempre, para yung mga account balances nun, or yung mga ending balances, yun yung magiging basis natin para sa ending balances na ilalagay natin sa trial balance. So, una muna sa trial balance, i-ready yung yan, three lines para sa headings. So, name ng company, yung word na trial balance, and then yung date at the end of the period. So, October yon. So, October 31, 2024. So, yung mga account codes nandito sa gilid. Tapos yung mga account title. So, dito, may column tayo para sa debit. Tapos, merong column para sa credit. So, alamin lang natin kung ano yung mga balances nila. Okay? So, simulan natin sa cash. Tingin lang tayo dun sa dulo. Ayun. 96, 196. So, pag cash, asset account, laging debit na. Ayan. Then, accounts receivable yung next. Zero. So, lagay na rin natin yung zero, no? Pero pagka zero naman, pwedeng wala na siya dyan. Tapos, painting supply, 77. Debit ulit, no? So, dapat alam mo yung mga normal account balances para alam mo kung debit o credit ilalagay. Okay, tapos prepaid insurance, 4,000. Debit. Yan, sunod-sunod lang yan. Tapos, painting equipment, debit ulit, 18,300. Tapos, service vehicle, 80,000 pesos. Then, notes payable, 28,000 pesos. Credit. Oh, credit na pag notes payable sa liabilities, no? Kasi, yun yung kanilang normal account balances. Pag sinabi nating normal account balances, yun yung kung saan sila nadadagdagan. Okay? So, accounts payable, tignan natin. 9,500. Credit ulit. Capital, ganun din. Credit, 83,300. Tapos, withdrawals, 3,000. 3,000 pesos. Revenues, credit naman to, 16,100. O, mamaya bibigyan kita ng guide para malaman mo kung saan mo siya lalagay, ha? Yan, 3,300 para sa wages expense. Utilities, 600. Tapos 400 yung maintenance. Ayan. So, pag nalagay mo na lahat, yan, syempre, pag-a-addin mo na. Yan. Tingnan natin kung tama yung mga pinagagawa natin. So, pag-addin mo lang yung column ng debit. Tapos, yung column ng credit. So, syempre, dapat balance siya. Okay? Oh, tama, balance siya. Buti na lang. Yan, tapos, double rule, peso sign. Yan, peso sign tayo ha, mga be. Yan, kahit wala na yan, decimal, wala naman. Okay, so balance na siya. Yun na, okay na to. So, yun nga, sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng guide para malaman nyo kung tama yung gawa nyo. Yan. So, di ba meron tayong T-accounts? So, yun na nga yun, no? So, eto, yung part na to, assets to, di ba? Yan. So, assets. So, lahat yan dapat nasa debit. Yan. Debit, credit. Yun yung pinaliwanag ko na rito sa inyo dati, ay yung withdrawal or yung drawings. Yan. So, dapat nandyan siya, saka yung expenses. So, dapat nandyan sila. Pag wala sila dyan, napunta sila doon sa kabila, isang tingin pa lang, mali ka na. No? Tapos sa credit naman, itong mga notes payable or yung liabilities, yan, blue naman sila. Yung Adelor, ayun, tatandaan nyo yun na. Tapos equity or yung capital.
Tapos yung revenue or income. So, dapat ganyan yung itsura niya, ha? Pag hindi ganyan yung itsura niya, mali ka. Pag na, isang tingin pa lang, ha? Kailangan mapakita mo yung Adelor dyan. Okay? So, yun lang. So, good luck sa'yo. Kaya mo yan. Fighting. Bye-bye.